Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Fitzgerald Bedra. At ngayong gabi ay tatalakayin natin ang patungkol sa globalisasyong politikal. So, ano nga ba ang globalisasyong politikal? So, ang globalisasyong politikal ay tumutukoy sa proseso kung saan ang mga bansa sa buong mundo ay nagkakaroon ng mas malawak at mas maraming ugnayan sa larangan ng politika at pamamahala at pagkipagtulungan ng mga bansa sa larangan ng politika, pamamahala at paggawa ng mga pandigdigang patakaran. At ito naman ang mga katangian ng globalisasyong politikal. So, ang una is ang pagkakaroon ng mga pandigdigang samahan gaya ng United Nations, World Trade Organization, International Monetary Fund, at World Health Organization na tumutulong sa paggawa ng batas at pulisya para sa kapakanan ng lahat. So, ang pangalawa is ang pandaigdigang pagkikipagtulungan. So, sa mga issue tulad ng climate change, turismo, human rights at kalusugan, halimbawa, COVID-19. Pagdako naman tayo sa pangatlo is paglaganap ng demokrasya at karapatang pantao. So, dito, mas malawak ang impluensya ng mga bansang demokratiko at mga NGO sa pagtataguyod ng kalayaan at pagkakapantay-pantay. So, ang pang-apat is ang pagbabago sa soberanya ng mga bansa. Minsan, ang kapangyarihan ng isang bansa ay naapektuhan dahil kailangan sundin ng mga kasunduan o regulasyon ng mga internasyonal na organisasyon. So, dako naman tayo sa positibong epekto ng globalisasyong politikal. So, ang una isang mas mabilis na paglutas ng pandigdigang problema tulad ng climate change, pandemya at turismo sa pamamagitan ng kolektibong aksyon. Pangalawa, isang pagpapalaganap ng karapatang pantao at pagprotekta sa mga marginalized na sektor. Pangatlo, isang mas matibay na ugnayan ng mga bansa sa nakakatulong sa kapayapaan at seguridad. So, dadako naman tayo sa negatibong epekto nito. Ang una isang pagkawala o paghina ng mga soberanya ng ilang bansa dahil mas nangingibabaw ang kapangyarihan ng mas malalakas na estado o organisasyon. So, pangalawa isang hindi pantay na representasyon. Kadalasan, mas malakas ang impluwensya ng mayayamang bansa kaysa mahihirap. So, ang pangatlo isang panganib na pangimasok sa politika ng ibang bansa na maaaring magdulot ng tensyon o gera. So, ang globalisasyong politikal ay tumutulong sa pandigdigang kooperasyon para may kakaibat na issue ng kapangyarihan at pagkakapantay-pantay. Halimbawa sa globalisasyong politikal sa Pilipinas, tulad ng paglahok ng Pilipinas sa United Nations. Aktibong kasapi ng bansa sa UN at nakibagay sa paggawa ng mga desisyon ukol sa kapayapaan, kaligtasan at karapatang pantao. Ito naman ang halimbawa dito sa Pilipinas tulad ng ASEAN membership. Bilang miyembro ng ASEAN, nakikipagtulungan ng Pilipinas sa mga karatig bansa para sa seguridad, kalakalan at disaster response. Nakikita dito ang globalisasyong politikal sa Pilipinas sa pamamagitan ng aktibong pagkikilahok nito sa kasunduang internasyonal at organisasyong pandaigdig na nanaglayong mapanatili ang seguridad, kaligtasan at
karapatang pantao. So, ang kalagayan ng gobernasyon pulitikal sa Pilipinas. So, mahalaga ang gobernasyon dahil nagpapanatili ng kapayapaan at seguridad. Dahil sa mga alyansa at kasunduan tulad ng UN at ASEAN ay nagkakaroon ng suporta sa Pilipinas laban sa banta ng giyera, turismo at iba pang iba pang trahedya. So, pagtutulungan sa kuna at kalamidad. Sa pamamagitan ng internasyonal na kooperasyon, nakakatanggap ang bansa tulad ng relief good, pundo, eksperto kapag may malakas na bagyo, katulad ng bagyo, lindol o iba pang trahedya. Ang globalisasyong politikal ay nakakaapekto sa pag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa na pamamagitan na pagpapalakas ng kooperasyon. Ito ay nakikita sa pagtutulungan sa larangan ng seguridad at depensa, pagresponde sa kalamidad, pagprotekta sa karapatang tao at pakikilahok sa mga kasunduan laban sa climate change at turismo. At yun lang po sa gabing ito. Maraming salamat.